Isang araw doon po sa Lake Galilee, nandun ang Panginoong Jesus, and ang dami po sumunod sa Kanya, no? Nandun sila sa bandang hill, tapos 5,000 men yung nandun. Medyo alanganin na yung oras nito. At siyempre, nagugutom na sila. Kaya sabi ng Panginoon kay Philip, sabi niya, sa tingin mo, magkanong kakailanganin para mapakain tong 5,000 to? Siyempre, yung tao, yung lalaki lang yun. What about the children and the women? Di mas marami. Pero kasi binibilang lang nila noon yung mga lalaki. Ngayon, sabi, hala, Lord, hindi magkakasyang 200 silver. Ang isang silver pala nun, daily wage ng pangkaraniwang manggagawa. Naku, magkano yun? Tapos, yung pala, tinetest lang naman siya ng Panginoong Jesus, Ngayon, sabi niya, si Andrew naman, eto naman si Andrew, o si Andres, na kapatid ni Peter. Sabi niya, Lord, meron po ditong bata, may dalang 5 tinapay, at saka 2 isda. Sabi naman ni Jesus Christ, sige, yung mga tao paupuin nyo. Yan, papaupuin daw. Tapos, kinuha ng Panginoon yung 5 tinapay. At yung tinapay na yun, pinag-pray niya, giving thanks to the Lord, to God, sabi niya. Tapos, pagkarano, sabi, sige, pamahagin nyo na yung tinapay. Tapos, ganun din ginawa niya sa isda, pinanalangin niya. Thank you, Lord. Thank you, God. Ganyan. Tapos, pinamahagi na naman. Alam niyo ba, yung 5,000 men, no? Siguro kung may kasama asawa yun, ewan ko lang kung lahat nagsasama na asawa, sabihin mo na lahat may kasama asawa, 10,000 na, no? Kung may anak pa sila na tigi-tigi sa 15,000 na. So, gano'n kadami. Pero siguro naman di na maabot. Ngayon, nung pagkaraan nun, alam nyo, lahat nakakain at hindi lang basta nakain, nabusog sila. No? Imagine, 5 tinapay at 2 isda, pinagpasalamat ng Panginoon. No? Tapos alam nyo ba, lahat nabusog na nga, may natira pa. Alam niyo kung ilan yung natira? 12 basket, no? Kaya hindi lang sila nabusog. Ang dami pang nilang naiuwi. Siguro tinuwi din nila. Sige, uwi kayo. Parang ganyan. So, makita natin na kapag may pangailangan tayo, alam niyo, ang Panginoong Jesus nagpo-provide. Kaya wag tayong matatakot na sa Kanya. Tawag dito? Sumunod sa Kanya. Kasi ako po, nung tinanggap ko si Jesus sa aking buhay noong 1969, wow, ang tagal na, no? 16 lang ako dun Talagang ang Panginoon, He always provided, no? Katulad niyan, no? Nagugutom na sigurado yung mga tao. Anong ginawa niya? Pinakain niya, no? Ganon. Yung bata naman, siguro sa bata, isang bakol yung sa kanya, isang basket, Kasi sa kanya nanggaling, no? Yung minultiply na ating Panginoon. So, alam po ninyo, ang Lord talaga, He's really very compassionate. Di ba? Ayun, at siya po ay makapangyarihan. Bakit siya compassionate? Dinaranasan, siyempre alam niya, nagugutom yung mga tao. Siyempre, manlalata, di ba? Kayo, pagka nagutom, di ba? Di ba, parang hina-hina ka. Siyempre, nandun sila sa nasa Burol. Hindi, nasa lake, sa may tabi ng lake, Burol siguro yan. Tapos niyan, siyempre ayaw niyang umuwi sila na na gutom.
Alam niyo ba kung anong ginawa nitong mga tao? Nung makita nila na ganun yung si Jesus Christ, talagang, hala, pwede siyang maging hari natin. Tara! No? Sabi siguro, hindi na tayo magugutom kapag siya na yung hari natin. Ay, ang ginawa nila, talagang susunggaban nila si Jesus Christ, ano? Pero si Jesus, siyempre, ay, hindi naman yun ang purpose niya dito sa pagpunta sa lupa eh. Hindi naman yung para maging hari siya. At that time, his first coming, he came, no? Sa first coming niya para siya po ay maging tagapagligtas. At paano siya magiging tagapagligtas? No? Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Di po ba? Ngayon, tayo yung may kasalanan. Si Jesus Christ, walang kasalanan. However, para tayo ay hindi na tayo magbayad ng mga kasalanan natin sa pagkamatay natin. Alam niyo yung ginawa niya? Siya yung namatay. He died on the cross. But before dying, anong ginawa sa kanya? Pinahirapan siya, no? Tapos siya ay pinagpapalo, no? Yung pangpalo pa sa kanya, yung talagang merong mga ganyan-ganyan, mga tusok-tusok, no? At kaya anong ginawa sa kanya? Bukod doon, nilagyan siya ng ng koronang tinik, tapos ay ipinako, tsaka sinibat, no? So, from head to toe, kasi 'di ba nga, pati paan niya nakapako eh. So, from head to toe, he bled and he died para tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Na kung ang sino man sa kanya ay lumapit, magsis sa mga kasalanan, at talagang tanggapin siya bilang Panginoon, no? Number 1, Panginoon. Pangalawa, tagapagligtas. Kaya, kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi niya kasi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life." Yun. Kaya siyempre, hindi siya pumayag na gawin siyang hari at that time. Kasi hindi pa niya natutupad yung kanyang reason for coming para tayo pa itubusin sa pamamagitan ng pagkamatay dun sa krus. Pero, alam nyo, pagkaraan niya namatay dun sa krus, di po ba siya ay umakyat na sa langit at sabi niya siya ay muling magbabalik. Ayun. Ngayon po, ano ba yung mga signales o signs ng kanyang muling pagbabalik, no? Sa ibang video, meron po tayo diyan. Kaya mga kababayan, kung hindi nyo pa talaga tinatanggap si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, He's coming very soon. He will never leave you nor forsake you. Hindi kanya pababayaan. Ako, hindi niya pinabayaan eh. Ang dami-dami kong mga karanasan na dapat na ako, napariwara na ako, ganyan-ganyan. Pero dahil sa kanya, siya ay tinanggap ko bilang Lord and Savior. Therefore, siya ay nag-iingat sa akin. Nagkakalob ng lahat ng pangailangan. At ganun din mangyayari sa inyo kapag si Jesus ay tinanggap mo sa iyong buhay bilang Panginoon na tagapagligtas at nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa atin, sa tao. So, yun po yung kwento ko sa inyo ngayon ni Lola, si Lola Madam. Nagsasabi na kapag ang ating Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang buhay. So, God bless everyone. Bye-bye.